sa lahat po ng bagay na dapat namin maintindihan sa buhay. And ngayong umaga po, samahan niyo po ako na ah, magbabahagi po ng salita ng Panginoon. And bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you for this wonderful morning, Panginoon. Ang kayo po muli ang sasama sa amin at kayo po magbibigay sa amin ng mga dapat naming paglayin sa umagang ito at sa araw na ito. Salamat din po na you will give your presence, Panginoon, sa gawain namin ngayong umaga. And kayo po ang sumama, kayo po ang manguna sa akin, Panginoon, na siya magbabahagi ng inyong salita. Panginoon, alam ko po na hindi ko kaya ang mga bagay na ito, Panginoon, but with you, in me, Panginoon, I will be strengthened, Panginoon. Salamat po na inaalis niyo na po ang kabal na nararamdaman ko ng umaga, Panginoon. And salamat din po na maibabahagi ko po ng maayos ang mga salitang aking ibabahagi ngayong umaga. Maraming salamat po. Kayo po ang mapapurihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng pinaka mataas na papuri, pasasalamat at pagsambahan. May name I pray. Amen. 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 Tayo pong lahat ay makibukas sa, buksan po natin ang ating mga Bible sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 o mga ngaral chapter 3 verse 1. At jump po tayo from chapter 3 verse 1 to chapter 3 verse 11. So sabi po doon sa Ecclesiastes o mga ngaral 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Sa Tagalog po, sabi dito, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang oras. Sabi naman po sa Ecclesiastes o mga ngaral chapter 3 verse 11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Diyos po ang papurihan sa kanyang salita. In Jesus' name. So ngayong umaga po, I just want to share a word na pwede nating idagdag sa vocabulary natin. Actually, I think po maybe nabasa na natin siya somewhere and maybe somewhat familiar din po siya. And ito din po yung pamagat ng aking ibabahagi ngayong umaga. Actually, maiksi lang po to kasi ito po ay devotion po, one of my devotions po. And gusto ko din po siyang i-share for today because I think timely po siya and kailangan po nating ma-remind lahat. So ito po ay ang word na Godfidence. So, pasensya na po, medyo corny, pero ito po kasi yung parang new term ng mga katulad namin. Siguro po meron na din sa inyo nito nung pero I don't know lang po talaga. But when Godfidence po is knowing and believing I can't, but He can. So naniniwala naman po ako na sa lahat po ng tao na nandito ngayon, alam po natin na si God lang po talaga ang may kaya ng lahat. Ano po? Alam po natin na marami tayong hindi kayang magawa. Alam natin na limited tayo as human. Alam natin na may mga bagay tayong hindi makakamit sa buhay natin. But we know that with God in our side, with God who provide and who guides us, He can. Amen po. So, ngayong umaga po, gusto ko pong tanungin ang lahat. Meron po ba sa atin dito yung mahilig magplano? Yun po, yung pinaplano yung kung anong gagawin sa bukas, yung pinaplano kung ano yung future na patutunguhan niya. Meron po kaya dito sa atin? Ayan. I think meron naman po. Even po. Yung gumagawa po ng timeline. Yan. Okay, ayan. Sige po, may mga nagre-react. So, siguro po sila din po yung mga katulad ko na gumagawa ng timeline, mahilig magplano, and so on. So, ako po kasi personally, ginagawa ko po siya. Up to now, pero nabawasan na po ng konti. Pero dati po talaga, nung first year college po ako, gumawa po ako ng timeline ko. As in, first year college pa lang po ako nun, pero yung timeline ko, nakapagtapos na ako, may trabaho na ako,
may mga ganito na ako, may mga ganyan. Sobrang dami ko pong inilagay dun sa timeline ko. And then, ang pinaka gusto ko lang pong i-share dun sa timeline ko ngayon is that nung ano po, yung timeline ko po na yun, ang nakalagay po dun is year 2018 to 2019, first year, dun ko po ginawa yung timeline ko. 2019 to 2020, second year, which is tama naman po. 2020 to 2021, third year. And then, gagraduate po ako ng March 2022. Yun po yung nakalagay dun sa timeline ko. And then, full-time work na po agad. Di ba? Napaka-optimistic po nung timeline ko kasi after ng graduation, may full-time work na agad ako dun sa timeline na nagawa ko. So, nung binabalikan ko po kasi yun, na-realize ko po, ang dami po palang nabago dun sa ginawa kong timeline. Kasi first and foremost, nasunod po yung first, second, and third. But pagdating po dun sa fourth year, since pandemic, hindi po agad kami nakagraduate. So, supposed to be March yung graduation ko. Nakagraduate ako October. So, grabe, months po yung itinagal ng graduation ko. Wala na kaming ginagawa, tapos na po yung lahat. Pero hindi pa fully makapag-apply sa mga work kasi kailangan po ng mga papers na hindi ko pa naman po makukuha kasi nga wala pa, hindi pa siya maire-release sa school kasi hindi pa talaga kami graduate. And then, after po nun, gumraduate ako ng October. Months po ulit yung itinagal bago ako nagkatrabaho. And then yung trabahong yun, sobrang layo niya po dun sa tinapos ko. And then, na-realize ko, bakit po kaya ganun? Hindi lahat nasunod yung nailagay ko dun sa timeline ko. So, what I observed po dun is that, hindi po talaga tayo yung nasusunod eh. Kasi, nung binabalikan ko po yung timeline na ginawa ko, na-realize ko na yung confidence dun, na yung confidence na nanggagaling dun sa paggawa ko ng mga goals ko na yun is nanggagaling sa sarili ko. Kasi, grabe, parang napaka-smooth, parang lahat makukuha ko na agad, parang after ng graduation, magkakatrabaho, ganyan. So, nung binabalikan ko po itong devotion ko na ito, na-realize ko po dun sa verses na nabasa ko is that, number one, our timeline is different from God's timeline. Yun po. So, creating timelines is not bad naman po eh. Hindi naman po talaga siya masama. It actually helps us to be more productive and also it makes us do things efficiently kasi syempre may goal tayo. So, pag goal-oriented ka, talagang straight yung path mo. And efficient yung paggawa rin ng mga bagay-bagay because it serves as a reminder or a map in a way na din po. It helps us keep on track sa buhay. So, yun po yung naging ba't ako nagawa ng timeline, ba't ako gumagawa ng plans and all. But, nung panahon po kasi na ginawa ko yung timeline ko yun, nag-expect po talaga ako na masusunod yon as is. Nag-expect po ako na gagraduate ako ng ganito, makakapagtrabaho ako ng ganito, magkakaroon ako ng ganito, ng ganyan. And then, parang after po nun, sinampal ako ng katotohanan na hindi po pala talaga siya ganun. Kasi, nung share ko na din po, nung mga panahon po na yun is hindi pa po talaga ako rooted or hindi pa po talaga ako na-share ng madaming words of God and wisdom na nanggagaling kay Lord. So, siguro hindi po siguro, naging factor din po yun kung bakit ganun yung naging way of thinking ko nun sa buhay. And then, pag po kasi pala sa katulad ko po, sa akin po personally, pag po hindi kasi nasusunod yung mga plano ng ginagawa, parang nakakabawas po dun sa confidence na meron ka. So, parang ang dating po kasi nun sa'kin dati, "Ay, bakit ganito? Hindi ko pala kaya ganyan." Kahit pala gaano ka kagaling sa ganitong bagay, hindi mo siya agad makukuha and then yung confidence mo bababa, yung self-esteem mo bababa din. And yung parang, yung self-worth mo parang bababa din sa sarili mo, yun po. So, yun naman po ay sa akin lang. And then, na-realize ko din po nun na
yun nga po, yung confidence na na meron ako nung mga panahon yun is hindi talaga siya nanggagaling sa kung kanino man, kundi sa sarili ko lang. So, naniwala ako na with my skills, with my knowledge, with everything na napag-aralan ko sa school, kaya kong gawin yung mga ganitong bagay. But then, na-realize ko na hindi. First and foremost, nakita ko po nung binabalikan ko yung timeline na ginawa ko. Wala yung pangalan ni God dun sa timeline ko. Yan. Nakakalungkot po kasi si God yung nagbigay sa akin ng knowledge, si God yung nagbigay sa atin ng kung anong meron sa atin. But at the same time, yung mga ginagawa nating plano, hindi po siya kasama. Even po, siguro meron po sa atin dito na nagpaplano na syempre kasama si Lord kasi ngayon naman po ay nakakakilala na tayo. But nung panahon po kasi na ginawa ko yung timeline ko, talagang nung binabasa ko po siya ngayon, sobrang nalungkot po ako kasi parang napaka self-centered nung ano, walang goal na mag-grow kay Lord, walang goal na mas makaintindi pa ng kanyang mga salita, walang gano'n. So, sa hinaba-haba po nung nakasulat doon, para sa akin kung gagawin ko po siya ulit ngayon, ilalagay ko sa pinakatuktok yung goal na mag-grow kay God and mag-grow yung faith ko sa Kanya. Kasi yun naman po talaga yung pinaka-importante. Sabi nga po natin, our timeline is very different from God's timeline. Yung timeline po na ginagawa natin is hindi talaga yun yung masusunod, kundi yung timeline na meron si God na in-sketch niya para po sa ating lahat. Amen po. And kasi po, if it's not God's will, it will not be done. So, ano po, parang nung mas nakakilala po ako kay Lord, kasama po sa prayers ko na, Lord, if it's not your will, let it not be done. Binaliktad ko po yung let it be done, let it not be done. Kasi, let it be done po pala yung word na ginagamit ko. Let it be done and yung desire po na nung bagay na meron ako sa puso ko but not your will, let it be done. Yun po yung ginagamit ko na term. Kasi alam ko sa sarili ko po na whatever the will of the Lord for me, yun po yung pinaka the best. Alam naman po natin lahat yun. Amen po. So sabi nga po sa mga ngaral, chapter 3 verse 11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa katamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So sinabi nga po dito, binigyan tayo ng Panginoon na pagnanasa or yung desire na alamin kung ano yung mangyayari sa bukas. Pero hindi niya tayo binigyan ng pagkaunawa na maunawaan talaga yung processes o yung nangyayari pasimula hanggang sa dulo. Kasi hindi po parang hindi na po dapat natin i-dwell yung sarili natin doon. Okay? So, we may wonder and dwell on what the future may be, but God is the one orchestrating everything. Yung feeling po natin na nonsense, yung feeling natin na passing time lang, is actually His way of creating a version of us na hindi natin na-imagine. So, nung nag-camp po kaming mga youth, nagkaroon po kami dun ng sharing. And then, dun ko po din talaga na-realize na kaya namin pinagdaanan yung mga bagay na pinagdaanan namin dati. Kaya ako napunta dun sa work ko, yung pinakauna ko pong work, kaya ako napunta dun is because minold ako ni Lord sa kung sino po ako ngayon. Yun po. Yung first work ko po kasi, ano po siya, parang isa po siyang teacher sa SPED Center. So, talagang challenging po siya para sa akin as a first timer kasi yung unang araw ko po nakurot ako ng bata, nasipa ako ng bata, and then nakagat po talaga ako ng bata ta's yung kagat niya talagang nabalatan po yung balat ko kasi sobrang tulis ng ngipin nung bata. So, nung una po na yon, gustong-gusto ko nang umalis kasi parang ang hirap-hirap po talaga. But then na-realize ko 'pag umalis ako dito wala akong work, paano ako makakapagbigay sa mga magulang ko nung mga panahon na yon? Ay kailangan na kailangan ko namin. So tiniis ko. And then after 2 years po ang itinagal ko dun in Jesus name. Glory to God.
na-realize ko po na kaya pala ako nandun is to open my eyes, is to open my heart na meron pang different field, meron pang ibang ah, parang version ng mundo na ginagalawan po natin kasi doon talaga makikita mo yung hirap ng mga magulang kahit gaano sila kayaman, kahit gaano sila ah, kahit sila ang mga magulang ay surgeons, kahit ang mga magulang ay doktor sa malalaking ospital, ganyan. But then if ibinigay sa kanila ni Lord yung ganong anak, yung may yung may yung may special need na anak, talagang iba po eh. Talagang 'pag nakakausap mo sila, nagpe-pray lang din daw sila, nag nag nag-a-ask lang din daw sila ng guidance kay Lord. So, like that po. So, na-realize ko na talagang inilalaan ni Lord yung mga bagay-bagay kahit hindi natin inaasahan to make us ready sa mga bagay na ibibigay po sa atin ng Panginoon in the future. Amen po. And then also, He has made everything perfect in its time. Sabi nga po dun sa ah, verse natin, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. And of course, pinaka nakuha ko po dito sa our timeline is different from God's timeline is that dapat po i-include natin si God sa plan natin. Amen po. Kasi pag hindi po natin i-include si God, ano po yung plan natin para saan? Amen po. So, na-realize ko po talaga na priority po dapat natin yung i-include sa plan natin si God kasi siya naman talaga yung nagpo-provide para sa ating lahat. Amen po. And second observation ko po dito sa mga verses na ito is that there's a reason for everything. Sabi nga po dito, ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula pasimula hanggang sa wakas. Ito po ay common knowledge naman na para sa ating lahat. Pero sa dami po ng nangyayari sa mundo natin, sa bansa natin, we need to be reminded of these things. Amen po. May mga pagkakataon po kasi napilitin man natin, hindi talaga natin mawari o maiintindihan ang mga bagay-bagay sa mundo. Kasi may nabasa nga po ako, sabi doon, pag pinilit daw po natin intindihin ang lahat ng bagay sa mundo, mababaliw daw po tayo. Which is true naman po. Kasi nga sabi po dyan sa verse na yan, binigyan daw po tayo ng pagnanasang alamin pero hindi tayo binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos pasimula hanggang sa wakas. So, nung binabasa ko po kasi yung buong chapter 3 ng mga ngaral, naka-indicate po doon yung mga panahon kung kailan tayo mamamatay, may panahon kung kailan tayo mabubuhay, may panahon kung kailan tayo maghihirap, may panahon kung kailan tayo ah, mag, mag, magiging successful. And then doon ko po na-realize na ah, bakit ba natin kailangan intindihin yung lahat ng bagay sa mundo kung enough na naintindihin kung bakit tayo ah, kung bakit tayo nilagay ni Lord dito sa mundong 'to, which is yung purpose po natin. Enough na naalamin kung ano yung purpose na ibinigay sa atin ni Lord, na mahirap naman po talagang alamin if tayo ay malayo at hindi makikinig at hindi nag nagbababad sa salita at sa mga wisdom ng ating Panginoon. Amen po. So sometimes may mga tao po na nagsasabi, kasama po ako nito dati, sabi ko, God, bakit po I asked for flowers but you gave me rain. Parang, Lord, nanghingi ako ng ganito pero iba yung binigay mo sa akin. So, na-realize ko po doon na uh, God is just preparing us for what's coming. So, kaya ako na sinabi natin kanina, humingi ka ng flower pero ang binigay sa'yo ni Lord ay rain. It's because nire-ready po tayo ng Panginoon para ma-withstand natin yung mga challenges na meron tayo. Amen po. And hindi man po natin malaman kung ano yung reason sa mga nangyayari sa buhay natin. Alam naman po natin na ang reason behind this is uh, from God. Amen po. Kasi po lalo pong mula sa puso ko tong there is a reason for everything. Yung mga nangyayari po sa bansa natin, yung yung mga calamities, yung pagbaha, yung paglindol, and
yung corruption and all. Sabi ko, Lord, bakit Lord, sabay-sabay po na nangyayari. Ano po ang gusto mong gawin sa Pilipinas? So, may narinig ko po yung sinabi ni Pastor Felix nung nakaraan na God is preparing Philippines for something. And God is also preparing the nation na ah, para po mas mag-ignite yung puso ng mga Christians na mas malapit o ilapit yung mga taong hindi pa nakakalapit sa kanya. Amen po. So, standing strong with our faith is yung true battle po talaga na kailangan nating ipanalo. Kasi knowing the reason is different, knowing that there is a reason is different na malaman natin kung ano talaga yung reason. Kasi human nature po natin, may reason, ano yun? No, human nature po na alamin, gustong-gusto nating alamin kung ano yung reason. But dito po sa binibigay sa atin ng Panginoon, there is a reason, pero hindi natin alam kung ano talaga yun. So, maaaring malalaman pa lang natin siya sa future, maaaring hindi na natin siya malalaman. But, how can we stand dun sa faith na meron tayo? Yun po yung true battle na kailangan natin ipanalo dito. And also, next po is, comparison is evil. So, dito po, na-realize ko na we should stop comparing ourselves to other and to someone and stop comparing someone to another people. Kasi po, one thing na nakuha ko din po sa mga passages na ito ay yung pagko-compare po natin sa ating mga sarili, sa ibang tao, and also comparing someone to another person. Malinaw po na sinasabi sa verse 1, dun po sa verse 1 na ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. And sa verse 11 naman po, na iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. So, ngayong 21st century po kasi, we have social media, where we share our moments, stories, milestones, and any kinds of achievements na nakuha natin. Ayan po. And wala naman pong mali doon sa pag-share natin doon sa mga milestones natin. However, social media also made us feel like we are falling behind. Or social media made us also that tayo ay powerful. Naalala ko po yung tinuro ni Pastor Joel nung last Friday. Sabi niya po, yung napanood niya daw po na bata na sinaktan yung nanay niya kasi karapatan niya daw na mag-cellphone. Karapatan niyang maglaro lang ng maglaro. So, na-realize ko na because of social media, hindi lang po nito pina-feel sa atin na nafu-fall behind tayo pag nakakita tayo ng achievements ng iba. But also, it gives us false hope na lahat ng kaya ng ibang tao ay kaya rin natin. Amen po. Katulad nga po nung na-i-share ni Pastor na sabi po is, we should not, dapat hindi po ang mindset natin ay me, myself, and I. Amen po. So, dapat daw po dapat kung talagang tayo ay na kay Lord na, pinatay na po natin yung sarili natin, but inalay na po natin ito sa ating Panginoon. Amen po. So, pag nagsuscroll din po kasi tayo sa social media, ang daming pressure eh. Just like siguro pag mga kaga-graduate lang tapos nakita nila na yung classmate nila may trabaho na may magandang bahay na ganyan. Nape-pressure tayo kasi magkaedad lang naman kami. Parehas lang naman kami ng tinapos. Pero ba't siya ganito niya? Ba't ako ganito pa din? So, hindi po dapat natin i-compare yung sarili natin sa ibang tao. And also, we should not compare yung ibang tao sa kapwa-tao kasi hindi rin naman po tama yun. Nakakalimutan po natin na we have different seasons, different timelines na God Himself sketched for each and every one of us. So in these verses po, pinaka nakuha ko po talaga is that you shouldn't compare yourself to others. You shouldn't compare someone to other. And you shouldn't also compare your pastors to another pastors. You shouldn't compare your church to another churches. Kasi lahat po tayo ay ginawa ng Panginoon na magkakaiba. Diba nga po, diversity. Galing po tayo sa magkakaibang environment, galing din po tayo sa magkakaibang backgrounds. So, yun po ay masterpiece ni Lord. Amen po. Katulad na lang po ng fingerprints natin. Ito po ay unique lang sa atin.
Yun po, kaya ito ay for security. Ginawa nila for security kasi ito lang po ay para sa atin. Ganun din po tayo. That is why comparison is evil. And of course, let's just be happy na lang po and confident na God is working in our lives to make us a better and purposeful individual. So kung nagkakaroon po tayo ng insecurities and all, lagi po nating tandaan na si Lord naman po ginawa tayo hindi para maging hanggang doon lang, hindi maging hanggang dito lang, kundi para mas makamit natin yung purpose na ibinigay niya sa atin dito sa mundo. Amen po. So, dito po ako magtatapos sa aking conclusion. Focus on God. Be confident in God and with God na even at our rock bottom experience, He can make something out of it. Amen po. So, sometimes po kasi tayo as tao, ang confidence natin nanggagaling sa status natin, nanggagaling sa job titles natin, nanggagaling sa suot na sinusuot natin everyday, and even material things na meron tayo like jewelries, bags, shoes, and so on. Pero ang dapat po na meron tayo is yung confidence na nanggagaling kay Lord. Amen po. Kasi it surpasses all. And also, sa iba po, fake it until you make it. Pero sa atin po, dapat fake it until you make it. Amen po. Kasi yung faith po talaga natin ang magpapalakas sa atin. Yung faith natin na meron tayo kay Lord na kahit na anong mangyari, hindi na po tayo pababayaan. Amen po. And be so confident in God's plan that you don't even get upset when things don't go your way. So sometimes po, nararanasan po ba natin yun na even though hindi na susunod yung mga nasa isip natin, even though hindi na susunod yung mga gusto natin, hindi tayo naiinis, hindi tayo nagagalit, wala. It's because yung confidence po na meron tayo is hindi na nanggagaling sa atin at alam natin na kaya wala sa atin yun is that hindi iyon yung will ni Lord. And maybe, mas malaki pa po yung ibibigay sa atin ni Lord. Amen po. So, ayan po, dito po ako magtatapos sa aking pagtuturo ngayong umaga. So, manalangin po muna tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you for this wonderful morning. Salamat din po na kayo ang nagbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, sa umagang ito at rin po ang nagbigay sa amin ng inyong salita, Panginoon. Salamat po na patuloy po kayong sasama sa amin sa buong araw na ito, Panginoon, at patuloy po ang susunod ng aming mga pangangailangan. Lord, thank you na ang aming pinarinig din, Panginoon. Ang aming pinag-aralan ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan sa aming Panginoon. Salamat po sa Jesus, my name is Amen. Thank you po.